ipadala natin yung isa sa kay Alina. Kasi sasabihin ng Roma, ako, hindi naman tayo naman. Ako. Ay, ano yung kukunin? Wait lang, wait. Sige, sige. Nakagawa ng ano. Umiiyak si siya, mami eh. Umiiyak? Sinabi ko naman kasi na ano. Sinabi ko na sa kanya kasi na ano lang. Ano ba laman nun? Parang 7 po kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven sila dapat 7 sila dapat 7 din. Sige, check natin. Asan ba si ano, sa mami? So parang paghahatian na guys. Ay, doon sa steps. Ito kasi Hindi pa kayo nakapasok ng eroplano? Isang maleta lang kasi. Okay na? Oo nga eh. Asa na? Try ko tawagin yung kapatid ko kung makukuha niya. Kaya nga baka kasi ano lang. Oo. Isa na lang kukuha. Tama. Isa na lang. Ha? Sige. Usapin na lang. Yung mga bag kasi na hand carry, yung mga check-in na ipakita doon sa check-in counter. Ngayon, yung mga hand carry nila, hindi nila napatimbang. Ngayon, hindi nila napatag. Ngayon, ayaw nang tanggapin doon sa gate. Tapos, yung hindi na rin nila pwedeng bayaran dahil sarado na yung sa check-in counter. Ngayon, ang problem, kailangan makuha agad yung baggage. Yung mga bag nila, yung mga hand carry. Dalawa lang naman daw yun. Baka pwedeng makisuyo na lang. Ikutan mo na lang. Ikutan mo lang saglit. Kukunin lang yung mga bag. Yung mga hindi maidadala. Baka pwedeng ikutan mo na lang. Nasa anong gate sila kaya? Nasa ano na sila eh? Anong gate sila ba dyan? Ito na red shop yan. Nakita yung boarding pass. Kaya nga, baka pwedeng makisuyo na lang. O if ever, pwede bang saan pwedeng paiwan? Or kung hindi naman ngayon, bukas na lang pwede. Bukas? Oo, pwede. Pwede bukas. Yun naman ang nasa gate sila eh. Hindi ko ano kung anong gate nila eh. Sa Ethiopian na nasa airlines. Boarding gate na sila. Boarding gate ng Ethiopian Airlines. Alas 9 ang flight nila. Anong oras na? Hindi na namin kasi mababalikan. Ang lalayo na namin. Pwede namang paiwan. Papakuha ko. Aas namin. Saan pwedeng iwan? Pwede pakuha na lang. Oo. Hindi siya concourse. Hand carry. Hand carry yung ayaw ipasok. Ayaw Oo. Wala pa sila sa bridge. Hindi sila pinapapasok sa atin. Hello, Aya. Hindi check-in counter. Di ba sa gate? Hello, tumatag si Aya. Gate bago pumasok nung airport. Hello, Aya. Oo, boarding gate. Paano gagawin? Ay, kalabaw. Oo, Paano? nandun pa sila sa boarding gate. Kunin ka na lang dito.
dito within 24 hours kasi masisita din kami sa Addis Ababa. Pag sinisita kami sa Addis Ababa, hindi na ito may babalik. So, teka lang. Kukunin na lang yung account. Oo. Paano kukunin? Paano kukunin? Teka lang. Oo. Ma'am, paano daw po kukunin yung mga iiwan? Ano daw po nila makukuha? Oo. Pwede mo i-claim. Sa office. Second floor. Sa office lang sa second floor. Papaiwan na lang pa kasi sayang pag hindi rin papayagan sa Addis Ababa. Okay, wait. Sa office, office second floor. Second floor. Tapos, Within 24 hours. kanina ipapangalan sa akin ba? Oo, binigay ko yung pangalan mo, Wag, Roel Francisco. wag lang sa akin. Yung number. Dalawa ibigay mong name. Sino? Ano pang isa? Kuya mo. Hindi, conflict daw yun. Hindi sila pwede humawak na baka bagay. Hindi raw pwede. Hindi, sige, sa'yo muna. Tapos tatawagan ka naman. Ano mo na lang. Para Oo. makapasok na kami. O sige, asan ba? Sige, Gusto ko sige. sila makita. Asan sila? Ate. Ay, pinatay na. Hindi pa kami kumain sa labas doon, tapos pagkayari nung nasa airport na kami, lahat ng maleta ginalaw, tinanggal lahat ng mga laman ng chamame. So maraming mga naiwan doon. Actually, yung mga ibang mga gamit doon na iwan na sa airport, hindi na namin nadala. Tapos sabing ganun, tapon na lang daw. Ngayon, dalawang umiyak doon si chamame ngayon, iyak doon ang iyak, sabi ni Aya. At yung dalawang hand carry nila ay kailangang iwan. So, ang sabi, babayaran daw, hindi na pwedeng bayaran. Nung una, gusto, wag na galawin yung maleta. Pagka hindi ginalaw yung maleta, aabot ng 3,000. Naabot ng $3,200. Aabot ng $3,200. Sabi ko, $3,200 ka ako, napakalaki ka ako noon. Sabi ko sa kanyang ganon. Gusto mo ba akong magbayad pa ng $3,000 para sa isang maleta lang? Ang gawin mo ka ako, ayaw kasing galawin yung maleta eh. Ang sabi ko, ayusin na lang niya yung maleta, ipasak yung kung saan hindi 20, yung mga 21 kilos o 20 kilos. So may natira doon na itapon na yung iba. Ngayon, ang problema naman, hindi naman na-check doon sa may nakapasok sila sa immigration. Napakatagal po nila mga amigo sa immigration. Dahil po hinahanap po yung resibo ng yung resibo ng sistema. Napakatagal na lang. Si Aya ang stress doon. So napakatagal nila daw sa immigration. Tapos pagkayari, nung nakatiyari niya sila sa immigration, papunta naman sa may aeroplano, aboard na sila. Ngayon, yung ang problema po mga amigo, ito, yung maleta nila ay sobra, dalawa sobra. Isa, diba 12, naging 13. Hindi, yung hand carry. Dalawa. Yung pang pool. Yung pang-school kasi na sasakyan, yung pang-school kasi na maleta, gusto nilang iuwi yung trolley. Ngayon, sobra yung dalawa na yon, hindi naman na-check sa may hindi naman na-check yun. So, pero doon sa may aboard na, chinek ng mga nandoon, hindi nga pwedeng idagdalin. So, ang sabing gano'n, within 24 hours kailangan makuha. Yun, babalikan na lang namin bukas. Kailangan hanggang bukas ng magdamag yan, kuha namin yung maleta. So iniwan daw yung pangalan ko tsaka yung name ko. Akala kasi ng lola mo, ganito sa Pilipinas, napakahigpit nila pagdating sa maleta. Ilang beses na ako, na-experience ko yan. Kung 20 kilos, 20 kilos. Kung 23 kilos, 23 kilos. Kung 7 kilos, 7 kilos. Napakahigpit nila pagdating sa kilo. So kahit naman doon sa bansa nila, ganoon din. Kaya dapat, ewan ko kung ano yung mga laman ng mga maleta ni Iwanan. Grabe, pagod namin ngayon. Iba ang pagod namin. Hindi pa kami kumakain mga amigo ng tanghalian. Huling kain namin yung umaga pa.
Kasi nga, inasikaso namin. Buti na lang po, mga amigo, nakapasok kami sa loob. Pinakiusap lang po kami ni ate. Sobrang thankful kami kay ate na nagkatrabaho doon sa airport dahil may nag-assist sa amin. May nag-assist kila Tia Mami hanggang doon po sa may immigration. Sobrang po yung nakakalungkot talaga na pag-uwi nila. Diba ang iyak ni Tia Mami, sabi niya, babalik ako, sabi niya gano'n. Babalik daw siya, sabi niya. Ano Marvin, ano sabi sa'yo ni Tia Mami? Kanina po nung nandini sa sasakyan kasi nagpalit siya ng nagsuot siya ng Safra, sabi niya gano'n. Nagpalit na ano? Nagsuot ng Safra. Oo. Sabi niya gano'n, bigyan lang daw siya ng ilang panahon, babalik daw siya. Gusto niya daw pag bumalik siya, mag-stay na siya dito. Kasi magastos din daw kung balik-balik pa siya. Kaya mas gusto niya rin mag-stay dito. May asikasuhin lang daw po siya dito. Sabi niya gano'n. Hindi na sabi niya sa akin, nagulat nga ako kasi sabi niya babalik daw siya at babalik din daw. Siguro nga, wala tayong idea. Siya naman nagsabi din eh. Nung time na nagpaalam niya sa akin, sabi niya sa akin na yun sabi niya babalik daw siya. Babalik daw yung family niya. So nakita nun, nandun si Tanya at saka si Nice. Yung mga gamit ni Nice at saka ni Tanya. Kasi ganito yon, yung mga maraming dala, maraming pasalubong sila Tanya sa family nila. Ngayon hindi na rin nadala kasi nga po, wala nang space. So, yung mga product na binili ni Tanya para sa family niya ay gagawin po ay lalagay sa maleta yon, tapos pagkayari ipapadala po sa pwede pala yon i-check in daw. Oo, yun ang sabi. Pwede pala yun, ano? Ito ng person. Asa ko ang Sky Cargo ng Ethiopian Airlines siguro. Baka gano'n. Pupunta sa Ethiopian Airlines na office. Oo, baka gano'n. Kaya nga eh. Pero mahal yun ha? Mahal yun. Kaya nga. Ipapadala na lang daw, tapos daw puko na lang sa may Malabo. So ayun po mga amigo, sobrang lungkot po ng araw na ito para sa amin dahil sa totoo lang napamahal sa atin yung pamilyang ito. So kahit na ganyan ang nangyari, mamimiss po natin ang pamilyang ito. So abangan po natin kung makakabalik po sila dito, pero at least po ma-update po nila tayo dahil si Vivian po at ang pamilya Matingga ay patuloy po magbablog at i-update po tayo sa mga mangyayari. Kaya po sana patuloy pa rin po kayong sumuporta sa amin. At maraming salamat po dahil patuloy po kayo na nanonood sa ating mga videos. So amintan sa hindi, ang pamilyang ito ay nagbigay po ng kasiyahan po sa atin. Nagbigay ng kaligayahan mula po nung nandun po tayo sa Equatorial Guinea. Kaya maraming salamat po at lagi niyo pong sinusuportahan ang ating mga videos everyday. So magkapatuloy pa rin po tayo sa pagtulong at pagbablog. Huwag po kayo magsawa sana na manood ng ating mga videos. Thank you so much po mga kababayan po at God bless.